draft, yun yung laro ng AP, Bren. Yun yung naging kalibre nila. Kasi mismo yung Dewa United, they were trying to make sure na wag nilang kunin yung Dairot. So, even yung EXP, naging unpredictable din yung Pilipinas doon. Kasi yung Dairot ban na yun, pwede sa dalawang hero. Ewan ko lang kung kay Flap, pero kasi nakita na natin na nag-Dairot jungle si Kyle. Kaya siguro sabi nila, baka pwede pa sila yung Dairot. Kahit na may Arlot, pares lot yun eh. Pero ban na lang natin isang lot, it rhymes. Pero si Shaco, ito na yung Guinevere Rome. Shaco, Rom ba? May naka-Brave Smite eh. Hindi ko makita, nasan siya eh. Ay. Oo nga, si Shaco nga. Si Shaco. Oh, ayan, yun, binabanatan. Sinasay ko ball! Sumisigaw kasi ang hero na yan eh. Sumasay ko ball eh. Ayan yung ano eh, sa King of Fighters. yung mismong animation. Si Psycho Ball! Yung sound effects, no? Psycho Ball yung tawag niya din eh. Gawa. Shaco Ball. Mukhang alam ko kung saka itong matambay, ah. Sa mga videoan, paano na yun? Ayan, yung mga panahon na kailangan yung coins mo. May capital ka doon. Teka lang going back to the lineup tayo, bossing Si Kiss ang mid lane na Paramis. At ang nakamas, si Shaco ba nakamas? Mamaya makikita natin. Anyway, si Shaco nga ang 5. Si Shaco 5. Shaco the 5. Pew! Wala na si Pew. At ayun, Dimensional Nation ni Lanaya. Medyo napigilan yung time-space continuum doon ni Few, ha? Sakit talaga yung Lanaya, lalo na sa lane. May side blades. Nakita namin kanina kung paano nagsimula si Lanaya, eh. No? Nagamit pa yung si Nolan, eh. Oo, mahusay si Lanaya dito. Pero yung early game spike ng isang ng Nolan na either pigilan mo parang or patayan mo. Ayun. May nagsabi sa akin, coach sabi niya, nakalimutan ko lang sinong coach. Pero sabi niya, basically snowball hero. Pag na-snowball sa early, laban yan. Sa Nolan. Ang hirap patayin eh. Ang daming dash. Yeah. Kaya siguro nagpo-focus din yung AP Brel. Mas mapapagana yung Astaroth. Mas mapapagana yung passive ng Phobos. Para si Flap, may mahuli, rekta sila kaagad. Pakunatan dito. Shaco, Ogwen. Uy, grabe, Psycho Bull! Up! Si Ogwen dito magdadodge. Makaiwas? Life steal is real, pero yung Psycho Ball talaga. Yung extra damage yung Psycho Ball, boy, na masakit. Pero naging trade ng AP Bren ay ang unang objective ng laban. Turtle, economy on AP Bren, sacrifice si Ogwen. Rome, Arlot, ang nakikita natin dito. So just basing on the emblems, may agility, meron ding impure rage. So dito yung Guinevere onto the Brave Smite. So mas may expect natin yung ganito klaseng Guinevere na mapapagana yung kada hit. May HP regen. Kaso nagiging slowly nagiging effective. Wala pa ang level 4. Oo. Pero yung mismong setup sa yung mga panglito niya, gumagana din eh. Gumagana no? Ang masasabi ko lang dito, OSX, yung Guinevere Rome, yung second skill niya kasi, pwede mong i-treat na yun yung pang-set. Kasi hindi yun ulti. Hindi. So, pwede kang in-out ng mabilis. Unlike yung ibang mga setter, ultimate yung pang-set eh. So, yung cooldown nun, mas matagal. Ito kasi si Guinevere, yung second skill, kaya niyang yun nga, Psycho Ball nga eh. Kaya niya pang-psycho. Yun ang minsan kasi mapapaisip ka, ulti ba to? Kung itutuloy ba niya? Kasi Guinevere siya eh. Iba yung, you don't know the two sides. Yung mga ganong talo, yung mga space jump na gano'n. Ang dami niya pwedeng ma-proc, ang dami niya pwedeng ma-force. Even yung reaction time ng AP, pwede niya baguhin katulad niya, no? Ayan, off, Violet Requiem coming in. Ton, mula kay Kyle TC, pasok ngayon. Si Master Ogwen, pero chill lang. Ay, matindi yung laban, OSX. Parang mga ganitong moves. Yeah. Aabutin tayo ng 20 minutos mga ganyang moves. Ayan, gusto ko yan. Tignan mo, sa nakikita mo, yung gold lead, walang masyadong labang, 30, 20. Pero ang nakikita natin sa AP Ben, ang sinisigurado nila is yung kaya pala focus rotation sa baba. Okay, pero mamimiss nila as Shaco will go for the space jump at buhay pa rin. Ang tindi, flicker out sabay space jump pang Psycho. Shaco is still alive. Yeah, just by looking kung paano pumesto si Shaco doon, ginamit niya yung outer third energy shields kung saan mas tumataas yung sustain niya kahit in just a second na kaya pa rin niya i-outplay ang AP Bren. So advantage lang yon dahil wala pang 5 minutes, di pa nakakalipas.
And medyo naging maingat din sila sa sagot nila doon. Kasi kung nag-commit sila doon, pwedeng malamangan kahit konti, especially ngayon na may turtle. So, good eye on the pros and cons. Pero ayun yung huli na sinasabi natin, yung space jump to the violet between mahuli si Owen, pero mapapanish si Shake, wala siyang flicker out. At ang ganda ng ultimate review, yun lang naman pala ang kailangan dito ng AB Bread. Paunahin lang yung Dewa, tapos ipanish sila. Kaya naman sabi ng AB Bread sa atin na tong Turtle Knight o Kyle will secure it. Ganda ng coverage na ginawa ni Ogwen just by getting the first pick up na wala si Sheiko. Doon pa lang kanina yung pagkaroon nila sa baba, maganda rin yung naging feel nila eh. Although hindi nila napatay, pero yung pag-feel mismo doon kay Sheiko sa baba, gave time for AP Bread na unahan na lang kagad yung, yung Maganda turtle. pa yung pwesto nila. So hindi rin nagamit ni Kiss yung kanyang ultimate doon. Nung nilaban nila yung bandang turtle. So that was a clearly, I think, miscom para sa side ng Dewa. Pero magre-reset sila in this game. AP Bren, nasa kanila na ngayon ang kalamangan, the adjustment of the Plexi type Arlot. Pero eventually, since pinakita na nila tong Arlot na to, na 5, hindi na yan magiging Plexi kapag kalaban mo. Yeah. Plexi pa rin in a way, pero expect na lagi ng kalaban nila Nakalaban na, ay. na pwedeng i-5 yung So, pwede Arlot. i-5, pwede i-roam. Pwede i-roam. Ganda rin ang focus nila dito onto the bottom side of the map. Ito yung kaninang lagi sila samahan ng Dewa United na minasta na nga si Watt. Mukhang papanganib na dito. Final slash! Dalawa matatamaan doon sa may ultimate review. Ganda ng combo. Dalawa ang nakill sa side ng Dewa. Flicker out na kay Ogwen. Ligtas si Master Ogwen. The setup from the Master will pay off. Nagamit lang ang flicker, hindi nagamit din ang tatlong purify ng AP Bren sa mismong dalawang final slash. Medyo nagkaroon ng miscalculation kung paano makakuha ng magandang setup ng si Sheiko. May push din sa gitna. So clearly, push at pick at take down dito ng AP Bren slowly naging advantage yung kalamangan nila. Lumalamang yung AP Bren sa galawan, Kuya OSX. Kung kanina ginagalawan ng Dewa yung Nova, it's AP Bren proving to Dewa na mas matindi ang kanilang micromechanics. Binaban natin yung review with a feathered airstrike. Hindi pa to tapos kasi 2.5k kalamangan ng AP Bren, but yung line up ng Dewa is still deadly. This is a 1-1 late game. Plus, meron ka kasing paramis na pwede ma-extend yung team fight. Yeah, good positioning din kay Few mismo, dun mismo sa bush na yon. Dewa din see it coming. So ang naging sa saving grace ng AP Brenton is ma-force back ang Dewa na hindi mismo mag-commit. Kasi gumamit na ng appraiser si Kyle TZ to the point na yung Dewa mismo gusto rin sumagot. Kaso na nung nakaramdam sila ng may reinforcement, medyo naging hesitant sila dun sa sagot nila. Dixon, going in. Pasok ngayon si Kyle TZ. Okay, kuha yung retribution. Matik yan, mga Kyle to. At ngayon, nandoon si Flap na humaharap sa dalawa. Final slash, panghuli. Ginawang divine judgment yung final slash. Pwede pala yun. 2-4-4. AP Bren outwitting Dewa sa first 7 minutes na laro. The zone out of Flap TZ. Napakagaling ng positioning na doon. Na-force out si Keys na mawala mismo sa area kung saan pwede siya makapagbigay ng Netherrealm for Dewa United. That moment nagkaroon na ng isang pagkakamali, nagkaroon na ng isang problem ang Dewa United on how to sustain. Ayan na nga, binubuso na Feather Airstrike. May kasama pa final slash. May follow-up pa ditong kick. Pero sustain pa rin. Ang Dewa United lumilipad. Sheiko though, take it down Ogwen. Nakalipad yung 1-1 pero masyado makunan dito si Cal TZ. Up pa rin natin ang side ng Dewa. Out para kay Cal TZ as Dewa will just take that 1 kill. That's a support. That is Ogwen. The roamer. Dito si Flap. Kapag depensa ang Dewa dito, magiging masaya na sila doon sa pag-depend na yun. But still, AP Bren is the one who leads. Just by Flap TZ alone. Ito yung pagbalik mismo ng Fovis, nakakatuwa lang tingnan na kahit ang dami yung dash, especially na may 1-1, ang bilis mag-online ni Canon kaagad. Ang bilis mag-online ni Flap kaagad eh. Galing no, nung pinili yung 1-1, parang lalo silang napilitan mag-Pobius. Mag-Fovis. So, nakita nila yung Nolan, tapos, di ba last week yung Pobius? Nag-1-1 pa. Gumanon si Coach Bren. Pobius mo na yan. Pobius Sure mo ball na. na. Gumanon eh. Pobius ba? Hindi na Fovis masyado. Sobrang Pobius eh. Sobrang Fovis eh. Kasi di ba, may Nolan. Oh. Nag-1-1. Pobius na to. May dash. Lanaya may dash. Masyadong Pobius. It's too obvious na. Pati yung Kyle TZ. yung Guinevere din may dash din yun. Tatlo, ayan na nga. May Flicker pa. Considered dash yung flicker eh. Pero ito, ang ganda lang na hindi masyado nagagamit ng AP Bren yung Purify nila to the extent na kahit yung setup ay manggagaling lang kay Sheiko.
sobrang calculated nila sa pagsagot ng ng burst eh. Oo nga, no? Kaya rin sila nag-purify, no? Para yung spatial migration, madodge nila. Na-touch nila completely. Pero mostly, nahihirapan din si Shay makakuha ng angulo. Hindi talaga nila nagagamit. Oo, nahirapan siya dito. Wala, kumbaga, 3 purify yan, boss eh. 3 banlaw. Oo eh. Pambanlaw eh. Wala. Tanggal talaga yung Tanggal talaga yung spatial migration. Naalala ko dati season 3 nung pinipili Gweneville, pinupurify lang eh. Di ba, no? Oh, wala nang digi-digi, purify lang agad eh. Purify lang ang sagot. Pero ito, may sinusubukang hilahin nga dito yung Dewa United. So, problema nila dito, yan na. Okay, pero extension ng clear. Pew! ito ang problema, yung Nolan. Pero susubukang i-punish na Ogwen. Nako. Recall para kay Danaya, pero where are you going? Clap, clap, clap. May pagbawi ngayon ng AP Bread 4-4. 4-4, may Lord na nagpupush sa taas. So, wala dito sila Naya for 20 seconds. So, konting bantay din muna sa base. So, force ngayon ng Dewa United to be on a defensive state. At pwede din lang makakuha din ng subukan nila kumontrol sa lanes. Kaso, not worthy to do it now dahil medyo kulang sila sa damage. So, AP Bren, sinusubukan lang mag-push. Oo, laban lang. Okay, special migration, pero may Purify! Yung Purify, ay pwede mo nang sawagin Surify! Dahil Surify na makakawala ka ng special migration. Dixon, nandito. Dixon, makaka-out. Flying first kill mula kay Watt. Maubos yung mga minions. Yan, para doon mismo yung Purify. Yun yung sure na Surify. we are purified completely. Oo, talagang hindi mo masiset upan basta-basta kasi. Ang ganda din ng iwas din. Ang ganda din ng spacing din ni AP Bren dito na hindi sila masyado nagdidikit. Kasi yung nagiging advantage lang dito, kung mawala si Shaco ng setup, ang hirap makakuha ng follow para kay 1-1. At mismo din kay Dig. Pwede siya maging tank sa frontline. Kaso ang problema na talaga ng Dewa dito, what's the follow-up kung magkamali ng setup si Shaco? Si Shaco. Kaya nga eh. Diba? In a way, kaya pa to. Pwede nilang i-bait lang yung Purify kasi 2 minutes naman. Tapos kapag alam nilang wala na, gera agad kasi mabilis lang yung space jump. Mabilis na yung cooldown. Plus sila Naya, kailangan niya lumikod. Yun na talaga, wala siyang no choice. Di siya pwede sa harap, kailangan talikogenics. Kailangan mahuli niya si Pew sa likod tsaka Super Marco. Yun lang talaga, yun lang yung sagot ng Dewa United. On the lead ngayon ng AP Bren, dahan-dahan kinukuha lahat ng resources. Kyle TZ secures the orange completely. Isang tore pa lang kuha sa AP Bren. Goods na goods. Ang Beast ngayon, goods na goods sa kanilang position. Nakaharap pa si... Ang pinaka-problema ata nila po, hindi ata yung pinaka-problema, Phobius nga. Distansya pa lang. Once sa coverage ka ng Phobius itself, may mag-dash lang na isa dyan. Kaya nagiging maingat din sila sa galaw nila. Ayan na nga. Parang wala nga silang dito sagot sa Phobius. Di naman, pero not Maku. And eto na, Air Flap TZ. Tayoning MVP. Pinagbabarag-barag ang Dewa. Kahit na napunta yung kill kay Super Marco, gano'n na din yon. Ganun pa rin. The mission, the objective is to win. 3 tore ang naiiwan sa base. Ayun na, may nakap na hila kay Kyle TZ, Shadow Stampede. Pew, may naiiwan nga dito Linanaya. Boom! Feathered airstrike secures the kill para kay Pew. At dito sa best of 1 na to, dito natin nakita na kayang-kaya ng AP Bren i-flex ang kanilang 3 players sa 3 roles, 3 heroes. AP Bren with the victory!